This December, I was able to attend 2 events at sa 2 araw, magkasunod na araw. Ito po ay isang dedication ng isang malaking simbahan doon po sa North. Ako po'y bumiyahe pa po doon sa North at ganoon din po isa rin pong commissioning ng panibagong leader ng simbahan all over the Philippines. Ano pong tinutukoy ko? Yung Church of God Philippines, Church of God World Missions Philippines, nagkaroon na po ng bagong national overseer. I was able to attend that. Ano po ang amin pong ginawa? In these 2 days, kami po yung mga madaling araw na umalis doon po sa COG Dasma, kung saan po tayo nagpapastor. At kasama ko po doon ay mga tao po, mga pastor ng Cabuyao, Laguna, pastor ng Subic at pastor ng Olongapo. At may isa pa pong sumabay, isa pa pong co-leader dito po si COG Dasma. Bumiyahe po kami ng Solano. At on our way po, exciting po kasi marami po kami na pagkukwentuhan, yung mga gagawin po namin sa next year at yung pong mga, of course, the year that was. Pagka ganito po kasing December, medyo slight na po ang ginagawa, laylo na po ng konti, pero of course marami pa rin po tayong mga events na dapat a-attendan at marami rin pong mga gagawin pa sa 2026. And I'm so happy. I've been with these people po. At alam ko marami ako matututunan sa kanila as we travel for 7 to 8 hours. Kasama na po yung mga stopover. Marami po kaming napagkwentuhan na discuss. At marami rin po kami naging plano. Maging yung plano po namin sa 31 kasi may bibisitahin po ako sa Subic. At doon po kami mag-i-spend ng aming pong New Year ng buo ko pong pamilya. And habang bumabiyahe po kami, dumaan kami ng NLEX, SETEX, Tiplex at ngayon po dumating po kami doon sa Zigzag Road na for 1 hour. Yun po yung Maliko. Exciting po yun kasi ako po ang nag-drive. Madalas ako po ang pasahero kapag bumabiyahe. Whenever we have our tour, ako po yung pasahero. Ngayon sabi ko gusto ko naman testingin yung sasakyan na ako rin po magmamaneho kasi bata pa ako nung ako po yung naglo-long drive. So nag-long drive po kami. Sabi ko magandang testing rin po ito to test my skills sa pagmamaneho. Bagamat sigsag po yan. Nag-enjoy naman po ako. Ewan ko na yung mga pasahero ko. Kapag nagsisigsag na, doon po ang tawag nila doon Maliko. Tinatanong ko na lang, Sir, okay ka lang? Yung nasa likod, Pastor yan. Pastor, okay ka lang? Sabi niya, okay lang. Tapos, siyempre, mahirap po kasing mahirap bumagal sa mga zigzag road. And in-enjoy lang po namin yon. At tapos, nagkaroon po kami ng stopover doon po sa A Cup of Stories kung saan napakaganda po ng view. You can see the whole mountain ranges papunta po doon sa Nueva Vizcaya, Solano, Nueva Vizcaya. Doon po pala ang pinuntahan namin. And when we went there, ito po ay December 12, konting lang po, nag-check-in pa po pala kami doon po sa Zen Hotel. At doon po sa Zen Hotel, napakaganda, nakailang punta na rin po ako doon. And we were able to rest for a while kasi po ang event po ay 6 o'clock in the evening. Umalis kami ng madaling araw ng Dasma, nakarating po kami doon mga around 1 o'clock or 1:30 ng hapon. So check-in na po kagad sa hotel. At kasi yung pupuntahan namin simbahan, pit lamang po doon. So muna, na kami po ay nag-relax po muna. At pagkatapos po noon, nag-freshen up. At pagkatapos po noon, pumunta na po kami doon po sa event. Ano pong event ito? It is Ministers Conference, kung saan ginagather po yung mga pastors ng Church of God World Missions Philippines doon po sa lugar na yon, COG Solano. Napakaganda po ng simbahan. And ano pong mga suot po nila, talaga pong nakapang pang Ministers Conference. Ayan po, nakasuit. And they were all happy dahil finally nagkaroon po sila ng gathering, lahat po ng mga pastor. And nakita ko rin po yung mga pastor na mga binisita ko po noon while I was on my own tour of duty. Binibisita ko po sila at ako po yung nag-present ng mga programa po ng departamento ko, which is outreach, which is evangelism. And yun, masaya po kami. Nakita ko po yung mga pastor ng Isabela, ng Etiague, ng Pangasinan, ng Baguio, Ilocos Norte, Apayao, lahat po yun. And we all had time ng picture-picture. And especially yung pong pastor ng COG Solano na i-inaugurate kinabukasan because he is now the National Overseer of Church of God.
Ganun din po, may mga foreign leaders po tayo na nandoon po to grace the event. At maganda po yung naging event. Napakaganda po na kanilang simbahan. Shout out po sa mga taga COG Solano. You did great. Maganda po ang ginawa ninyo, and yung vision ng inyo pong pastor napakaganda. Shout out po dyan kay Bishop Norbert Pinera. And bakit ko po ito ginagawa? Because I really admire the people who are working hard for the expansion of the kingdom of God. Yun po talaga yun. Ano po. And na-enjoy ko lang po ito na mai-announce po sa inyo, maikwento po sa inyo what I've been doing and what the church is doing also para po pagandahin, para mas marami pang mga tao ang makakilala sa Lord. Alam niyo po, ang isang remarkable po doon, ano po, yung kanila pong guest speaker who is our field director, Dr. Andrew Binda, ang kanya pong naging tema sa kanya pong mensahe nung time na yon, imagine, it's all about going outside. It's all about sharing the gospel outside. It's all about appreciating outside. Ina-appreciate yung labas. Sa totoo lang, natutuwa ako. Sabi ko, I'm glad I'm here. I'm glad I was able to be part of this kasi yung pong ang programa na akin pong itinutulak, yun rin pong ang programa na akin pong nais ipasa sa next generation. That the people who believes in Christ, sila po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. In other words, hindi sila mag-stay lamang sa simbahan, kundi sila pong lahat ay mag-share ng gospel sa labas, including the leaders. At maganda po yung kanya pong mga binanggit po doon. Sabi ko nga, hingin po ako ng slides po nila. At isa lang pong nagmarka sa akin, when he said, ang sinabi pala ng Lord ay go. Opo, go and make disciples. Hindi niya sinabing come and see. Marami na daw po kasi mga simbahan ngayon, ang kanilang ginagawa, siyempre pag-agandahin ng church. Although shout out naman po, maganda naman po yung paggandahin ng simbahan. Pero kung maganda simbahan mo pero hindi ka na lumalabas, para ibahagi yung Diyos na tumawag sa iyo, ibahagi yung Diyos na nagpo-provide para sa iyo, hindi na po tama 'yon, ano po. And ang naniniwala po ako yung pag-share ng gospel, which is evangelism, ito po ay para sa lahat. Wala pong malaki, walang maliit na simbahan dito. Malaki man o maliit ang simbahan mo, we all have a part to do. Meron po talaga tayong gagawin. Lahat po tayo dapat lumabas kung gusto po natin ma-born again ng Pilipinas. May sinashout po out po may sinisigaw po ang simbahang ito, ang COG, Church of God World Missions Philippines, Born Again Pilipinas. Alam niyo po, napaka-timely po niyan sapagkat ngayon magpapasko. Makikita po natin, people are so eager to just enjoy themselves, to seek comfort for themselves, to feed themselves, and to buy things for themselves. Nakakalimutan na po natin na ito po ay nag-uudyok rin sa atin para tayo makagawa ng kasalanan. Ano po yun? Maging corrupt, maging ganit, maging self-centered. Kaya sabi po dito nung speaker, Dr. Andrew Binda, sabi niya, kaya dapat tayo lahat lumabas. And I'm so glad dahil yun po ang naging tema po. So after noon, nagkape-kape po kami. Pagkatapos po noon, kinabukasan, the great night, the great day, ito na po yung inauguration ng bagong National Overseer ng Church of God World Missions Philippines, si Bishop Norbert Pinera. And I'm so glad to be part of this sapagkat we share the same vision. Alam niyo po, 13 years ago, 2012, nagkaroon po ng National Overseer at ito po ay si Dr. Anthony Velasco, my mentor. Alam niyo po, when the program started December, yung sa pinuntahan ko po, napakaganda po ng tribute po sa kanya because he set the pace, he set the legacy, he set the vision of Born Again Pilipinas, at yun po ang susundan ng ating pong National Overseer, ng bagong National Overseer ngayon. And I'm so glad dahil tinutuloy po niya yung legacy, tinutuloy po yung gawain. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-iisip ng gagawin. Itutuloy na lang po natin. Ano po yun? Ang born again, ang ibahagi ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos, which is very timely today. Para daw po ang tao ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, magkaroon
ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kung nagmamahal ka ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas, lahat po tayo na nakakakilala kay Kristo, simulan na po nating ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. At naniniwala po ako, yan ang susi. Yan po ang susi. That's why dito po sa aming lugar, sa Dasma, Imus, 13, Silang, at dito po, part of Cavite, we are doing our best to share the gospel. At kami po ay namimigay ng tracts at lumalabas po ang mga manggagawa, hindi lamang mga nasa outreach, kundi iba't ibang mga departamento ng simbahan, so that people will know that in order for the people to go inside the church, kailangan po talaga lumalabas po, including the leader. At alam niyo po, nung nag-i-speech na po yung bagong National Overseer, napakaganda po ng kanya pong speech, sapagkat ganun din, sabi niya, itutuloy ko ang legacy. Itutuloy ko ang sinimulan ni Dr. Anthony Velasco, which alam ko naman ito rin po ang gusto ng ating pong Panginoon Diyos. Go into the world and preach the gospel to every creation. Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And lo, I am with you up to the ends of the earth. Ito po ang mga tinig na narinig po natin. In-expound po yan. Marami po silang mga sinabi dyan at napakaganda pa rin po, because there was a very great atmosphere of sharing the love, of experiencing the love. Doon pa lamang sa praise and worship, doon pa lamang sa kantahan. And alam niyo, pinagmamalaki ko na ako ay bahagi ng simbahang ito. Opo, bahagi ng simbahang ito. Though church cannot save you, pero yung fellowship na nangyayari, yung relasyon sa Panginoon Diyos, we were able to have that, to experience that. And we know that if the church will continue this kind of atmosphere, na iisa lamang po ang ating pong tinatahak, magkakaisa po tayo, naniniwala po ako, hindi malayo ang gusto po natin mangyari, ang Born Again Pilipinas. In fact, unti-unti na po tayong humahakbang, moving forward. At nawa, sa iisang hakbang po natin, together with our National Overseer, na napakasarap po ng pinakain, yan sa lahat, at marami pang paraffol, opo, ay sama-sama naman po tayong lahat na gumawa at kumilos. And ano pa po, pagkatapos po noon, talagang again, another time to fellowship, another time para magkape-kape, at another time para po magpa-picture. Ayan, marami po tayong picture. At hanggang sa pag-uwi, dala-dala po namin ang magandang experience, ang magandang nangyari po sa amin, ano po, to have that inauguration or commissioning. At isa pa pala, opo, bago ko makalimutan, yung building na amin pong pinagdausan, yung phase 2 po nito ay dinedicate din po. Napakaganda po ng simbahan. You have to go there. Church of God Solano, dito po sa Nueva Vizcaya. Sa lugar na ito, sa norte, ito po ay napakalaki, napakaganda. Kung ako lang iisipin ko, ito pa lang napupuntahan kong napakagandang simbahan sa norte. And I know many people will be blessed dahil binigyan po ang leadership nito ng wisdom to create or to build this kind of church wherein God will be worshipped. Kaya nga naman, aking po kayo inanyayahan dito po sa COG Solano, at sama-sama po tayong sumamba sa Diyos. At pagbaba po namin dito po sa Dasma, opo, marami kami mga experiences na ikukwento rin po sa inyo. At salamat po ng marami, mga kapatid. Bakit po tayo may ganitong klaseng broadcast? Sapagkat sa panahon ngayon, gusto lang natin, mga kapatid, iangat ang buhay sa Pilipinas. Sapagkat naniniwala ako, ang Pilipinas ay pinagpalang tunay. Opo, kailangan lang po natin magkaisa. Ikaw, kapatid, kung mahal mong Pilipinas, kung ikay Pilipino, mahal mong Pilipinas, tayo nang lumabas hindi para mag-rally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon. So, hanggang sa muli po nating video, hanggang sa muli po nating pagkikita, God bless you and keep sharing the Word of God outside is beautiful. God bless you.